Mayong adlaw mga kigsunan o makigalaan. Sige hapon ako makiguban kaninyo ni pipila ka mga takna alang sa atong pag-review sa atong lesson 8, February 13 to 19. Nasayod ko nga na-enjoy mo sa atong panahon, sa atong panagkauban sa pipila ka mga adlaw ni atong milabay nga mga leksyon. Hinaot pa nini atong leksyon nga nagulahan og Cambridge in Arms. Naghatag natong idea nga nini anong tong panagkagubat, nini atong panag-asdang sa gubat, makasiguro kita kung kinsa atong kuban o maghibalo kita sa atong kadaugan. Kung sa dili pa ta maadto sunahan ako gihagyo kamos pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pagampo. Amahan nga balaan Ginoo sa langit, ikaw among gipasidunggan. Tungod kay ikaw may tag-iya sa kinabuhi, tag-iya sa panahon, og naghatag kanamo kaygayonan sa pagsaksi diha kanimo. Niini among pagtuon, among gihangyo ikaw nga niya magahatag og kahayag sa among masalabutan. Sa pagsabot niini importante nga mga isyu sa kinabuhi nga magahatag kanamo kadasig sa pag-alagad kanimo hangtod sa imong pagpadayag. Amo kining gipasidunggan ikaw. Salamat sa imong pagdawat namo nga mga anak nga pinasaylo. Sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Dalay ko ng Diyos niining adlaw, akong pagasugdan ang pagbasa sa atong bersikulo sulhon, niining atong suhito nga usa ka interesado kayo nga suhito nga naging Cambridge in Arms. Sa Binisaya pa mga kauban sa gubat. No? Bot pasabot nga kung maghiskot tag kauban sa gubat, magkining mga tao nga ato'y kauban kinahanglan has-hasa na. Mga tao nga nag-undergo na og taas-taas nga training, gawas sa ilang training na sila kaisog o kini kaisog gubanan kini nila sa commitment. Apan usa kini kakatingalahan nga klase sa gubat nga ang Dios naghisgot nini atong theme nga the great controversy. Si Jesus mo nangulo sa gubat, nakadaog sa gubat, o karon kini iyang mga tao. Nagpili siya mga tao nga iyang gamiton niining maong dakong pakig-away nga asdangon ni katapusang panahon. Naghiskot dinhi nga ang pagpili ni Jesus misangko sa 12 ka mga apostolis. Imagine ani. O kining mga apostolisa ato hibawaan nga apil ni sila si Pedro, sila si Juan, si Santiago, si Bartolomeo, ni adinhi sila si Andres, si Felipe. Kung imo kini enumerate kining tanan nga mga klase sa mga tinunan ni Jesus, imo makita kung kinsa kini mga tawhana. O ang atong leksyon ingon na kini sila mga tawhana gipili, well chosen, elected. Ang Ginoo gyud nag-elect ani. Unya pinili pa gyud. Apan kung tanaw nila ikinabuhi nga sa taas nga panahon sa ilang pakiguban ni Jesus, dunay daghan ang mga lapses. Si Jesus giila dinhi sa gitawag nato sa leadership model nga usa ka modelo nga leader. Kung ikaw magtan-aw ka, usaon nimo kini pag-evaluate ang leadership ni Jesus. Kung ikaw magpili og leader, kinahanglan magpili kag mga tawo kasaligan, mga taong committed, loyal, mga taong dunay kapasidad sa paghimo niining pakigbatok sa kaaway aron nga ang atong panagkaaway mudaog. Apan din higisgutan din nga si Jesus tungod kay duna siya tuyo, duna siya mission. O ang iyang mission, wala siya nag-inusara. Mikuha siya og mga tao. Kini bitaw gitawag natong delegation of responsibilities. So saan importante? Sa pagkuha niyang tao, tungod kay duna siya mission. O niini ang mission na langkob niini gitawag natong ang pagwali, ang pagtudlo, o ang pag-administer. Kung maghiskot ka ni kagwali, imong gi-inspire ang tao. Okay, mao na itong buhaton. Imong tudluan sila, teaching. Kung usaon yung paghimo. Sa dihang kamao na, nadasig na, mo join na ka. O kini mga tawhana medyoin, makita nimo mga tao nga dunay mga flows sa ilang kinabuhi. Dinhi ginumerit dinhi nga. Kining mga tawhana naa nila ang gitawag natong pride, doubt, stubbornness, self-importance, pettiness. O kini mga klasihas sa mga sayop, mao kini ang mga pagtulunan, mao kini mga impluwensya sa iyo. Ug mo gipili ni Ginoong Hesus.
Sa imo pagpili unsa ka siyang klasiha sa pagkapangulo. Ato hisgutan ang pagkapangulo mga isuon. Sa gitawag nato nga leadership modeling, doon na gi-employ sa leader duha ka paagi kung saan niya pag-lead. Gitawag nato leading and directing. Si Jesus mao gyud mihimo sa diha nga siya gyud lead out, iyang gipasunod kini ang mga tawo unsay buhaton, ilang nakita sa ilang mata na saksihan, unya nasud-ong nila ang mga panahon, ang kahigayunan nga diha nakig-uban sila ginusos. Apan nakita nimo nga niining leadership, ingon din nga a good leader, kanunay kini mangita siya mga tawo nga good followers. Ang good followers ka kini mo tawhana na kining matawhan na kay puutan kini, kining matawhan na successful ni, kining matawhan ngilgi kini sulwining, kining matawhan na may kini mo lead out, ako ni kuhaon. Kini siya nga tao gitawag ka, you are a good leader. Ang imo na lang himuon is to maintain kung unsay nay naa. Pero gitawag nila nga dunay gitawag nila nga leader nga excellent leader. Ang excellent leader is different from a good leader. Yingon din an excellent leader ang iyang gihimo to establish nga kadtong mga tao nga dili ka mao di pagyud kay kasaligan wa pay training apan kining mga tawhan na nakita diya nga tao nga dunay potential kay kining mga tawhan na patudlo teachable o kining mga tao kung tudloan makabao o nya desidido kamao ni sila. So ang ilang gihimo they are excellent leader. Apan ang usa ka leader gitawag na the brilliant leaders is a revolutionary leader. Nga kining mga tao nga lisod gyud, mga tao gahig ulo, mga tao tamaran, mga tao supakiro o kining mga tawhana iya kini himuon usa ka maayo nga membro. Kana siyang klasiha sa pagka-leader gitawag a brilliant leader. Dinhi mo makita sa Ginoong Hesus asa ka nabutang siya. Si Ginoong Hesus sa iyang leadership modeling, asa siya nabutang? As a good leader, as an excellent leader, pero imo makita, Jesus Christ is a brilliant leader of all. Imagine, ang iyang gipili din, kinsa man yung mga tawhana, mga tao nga garbuso, mga tao nga maduha-duhaon, mga tao nga gahig ulo, mga tao pa importansya, mga taong dali masilo. Ang atong pangutana, kung ikaw as a leader of the church, unsa kay imong pangitaon ng mga taong imong gamiton? If you have this kind of qualification, a brilliant leader can what? Revolutionize the minds of what? This stubbornness. This stubborn man, this pride, proud, this doubt, self-importance, pettiness, such kind of character. Ngayon mong makita nga kini mga tawhana, giusab ni Ginoong nga nahimo nga nagmadaong. Praise the Lord for that. So niini atong pagtuon mag-igsuonan atong tunan nganong the reason nga kini mga tawhana na niining mga sakita tungod because they have their own views. Niya dinhi si gitawag si Pedro sa atong Sunday pagtuon usa kini ka interesado kay nga pagtuon tungod kay si Pedro ang pagtawag. Kinsa ni Pedro? Pagkasukihan nga tao, maduha-duhaon, masok-anon, pagkagarbuso. Siya raw wagoy nakita si Ginoong sa Israel nga mga tao nga takos nga iya makuha apan ang Ginoo mipili nini. When one considers the incredible issue at the stake in the great controversy, it's amazing that Jesus would use human beings to aid him in ministry, especially those as flawed as the ones he chose. Mao na nga sa iyang dako nga bulhaton. Nagpili siya mga tao nga mga taong tamaran, mga taong talawan, mga taong garbuso, maduha-duhaon, iyang gipili. Ngilgig din ang pagpilian. It is no wonder that a crowd was following Jesus along the beach. Jesus stepped into Peter's boat, asked Peter to push it out a little from the shore so that all could see him. Kini di ang gitawag ni Ginoong Hesus ng mga tao na nga daan nga nakakita na ni Ginoong Hesus. Doon na sila idea. Kinsa man di ay ang nagtawag nato. Nakakita na sila nakasaksi nga kining tawhanan nagwali. Nga ang mga tao na minaw nagngangang mata.
nga bisan musud pa ang ilaga, musud pa ang siyom sa imong baba magasud. Tungod kay ang iyang awit murag usa ka melody, ha? Nga nagmayong paghanay o kining mga tahanan patuo. Apan niining wali ni Jesus na mga tawo ganahi. Ngano man? Because of what? Their wrong notions. Kini magigson, I would like to underscore this point. Kini bitaw gitawag nga sayop nato nga mga pangagpas. So, kung sayop ang imong pangagpas, sayop ang imong interpretation, sayop ang imong application, sayop ang imong pag-share. Imagine? Kini mga Parisiyo, sayop ang ilang pag-isip. Kining 12 ka apostoles, sayop sa bang ilang pag-isip. Siya. Kinsa man diin mga tawhana. Oh, kining atong nailhan mauni ang Misaya. Unya, kining Misaya na amani nga mulugalwas nato. Busa nini atong pagtuon didto sugod ta sa Imos nga kining mga tawhana wa gyud ay kahibon ni Jesus. Duha ka tawo naglakaw. Unya sa ilang paglakaw, nakita nila si Jesus kumikuyog from Jerusalem to Emmaus, matod pa na it takes 11 kilometers. Dool-dool na ni. Kini mga dapita amo ni nagian sa among pagsuroy. So karon si bintado naman may naman ni mga dalan, pero sa una rugged pa kayo ni panahon ni Jesus. Silang paglakaw by foot, no? Wa may mga sakyanan sa una. So naglakaw ra sila. Unya kanang 11 ka kilometro naabtan gyud sila og kangit-ngit pag-abot si Emmaus. Unya ang ilang conversation ng utana unsa day inyo gisultihan. Kini si Jesus mangutana sa busahay di nga murag nagpaila nga wag siya kibalo. Siya mahitungod kang Hesus nga sa sitnon. Waday ka kahitabo sa mahita sa mga butang na hitabo sa Jerusalem. Ikaw ray tao nga wag kasabo, wag sibalo. Sa din ang butanga. Si Jesus nga sa ritnon, among gituhuan o usa ka bantugan nga propeta, gamhanan, unya gitugyan sa mga saserdote. Nga among gituhuan nga kadto siya unta magaluwas sa Israel. Apan unsa na karon? Tulo na kaadlaw, wag gyud nabuhi. Kaya si Jesus mga buang-buang kamo. Imagine na, bago pa mo kaila, unya nga lag buang-buang. Pero kini mga tawhana, tungod kay naminaw sila, kay maite pag-approach ni Jesus. Si Ginoong Jesus tingali mong sultig buang-buang, dili sama sa ato sila, buang ka! Di siguro. Ang pag-apply si Jesus nga, mga buang-buang, yun mo taon, unto. Huwag yun din ninyo basaha, na naamala sa sisulti ni Moses, o sa mga propeta nga nagsunod ni Moses sama ni Isaiah, nila ni David, nila ni Ezekiel, nila ni Daniel. Naaman na gisulti man na. Nga kining Jesus magpakatao, unya mamatay. Unya mabanhaw. Wa di mo kahibuan na. Ang mga tao tungod sa ilang wrong notions. Wala sila kasabot, sabuti pasabot. Naminaw sila, anay dalunggan na pa di kasabot. Sa atong iglesia, nabaghihapon ng soon. Nabaghihapon na sulod sa atong panimalay ng mga tao. Bison, saon ni mo? Mo na lang butangan og tolda. Walihan ni mong agtang, di kasabot. Tungod because of their wrong notions. Doon ay manaka-influensya sa ilang utok nga kini mo ay nakakimong cloudy nga dili maghatag sila clear nga understanding. Di mo makita? So niadto higayon kanus nga kini matahanan na kailan ni Jesus. Si Jesus dili siya sugot nga mopiya siya nga kini matahanan magpabilin gihapon ilang pagduha-duha. Gusto si Jesus og ebidensya. Ebidensya sa diha nga giagda ngayong uli uban namo kay laom ng gabi kay nakita din si Jesus mo desidido pa mo advance unahan. Si Jesus misaka kuyog nila. Og mikuhag tinapay panahon sa panihapon og miingon dinhi og sa gipikas-pikas kini Jesus gipanginan. Ang mga tao nakakita nga kining Jesus di ay sa diyang manlangi mudaghan man. Didto na tinga sila. Sisaw, kini mao ni ang Misaya. Sa diha nga ilang nakita si Jesus nawa. Imagine na si mong taliwala, makita ang tao, mawala lang kalit. Sa diha nga ilang nakita nga na-identify nila. Si Jesus nagpakita siyang identity nga siya usa ka tao, mao ang Misaya, mao ang Dios nga nagpakatao. Nalipay ba mo ni mong balita magigsunan? Nga kining atong Dios na banhaw, He is risen. Among gikalipay sa pagbisita namo dito sa dapit nga gilugnan ni Jesus. Usara kini kagamay nga buho
imo makita. Musuod ka dito sa ka tao. Og dunay gamay nga wanang dito sa sulod nga mapaigo siguro dito ang mga napulo ka tao. Kunya dunay higdaanan o nga maayo nga pagka til-til sa bato og mao katong ingon nga didto si Jesus gipaluna. No. Kunya doon na pultahan nga gibutang dito. He is not here. He is risen. Praise the Lord for that. Naghatag nato dako nga paglaom nga kini di ay Kristo nga kaniadto nga giduha-duhaan sa mga tao bisan pa sa mga Parisiyo o sa mga apostoles karon napanhaw o kamatuoran nga siya wala na diri. So ang balita nag-ingon na may nag-ingon na mo nga nabanhaw siya pero wa mo gid kakita. Kay kining tao kung dili siya makakita, di man mutuo. Apan si Jesus mihatag ebidensya nga karon mutuo. Karon magigsuonan mutuo pa man Jesus. Si Jesus mingon, mulahan ng tao na wala nakakita apan nito. So we are blessed magigsuonan. Nakita wa nakikita hangtod karon nito. O ang Hudiyo hangtod karon panahon nagpaabot pa sila sa pagbalik ni Jesus. O apil sa ilang paghilak dito sa Willing Wall nga moabot ang panahon ng ilang Misaya nga may muluwas nila aron ilang tukuron ang third temple. Karon nini ato pagpadayon ni adinhi gisgutan nato si Pedro gitawag sa Ginoo. Si Pedro miingon dinhi, what does Peter's reaction teach us about him? How does it help us to understand why, despite Peter's obvious fault, Jesus chose him? Praise the Lord for that. Imong nakita nga ang Ginoo miilia gihapon ni Peter. Ang pangutana unsay reaction ni Peter. Ang teksto na ingon nga si Peter sa diha nga iyang nakita si Jesus nga miingon niya nga Pedro kanang inyong pambot ilabay dito sa unahan ang pukot. Si Pedro nakibalo nga tibok gabi iwa sila ikuha. Karon suguon sila nga iladlad nga human naman nila nagyan kini. Kay nag-agi baya miso mamukot may isuon nga kanang gikan sinugdan sa pukot amo nang nanawon kung naa bay isda nga natuway. Baliko na namo kung wala amo nang birahon. Si Pedro na wa gyud bisag ibis. Here comes sa diha nga nakuha na niyang pukot nag-ingon nga ilabay. Ano ilabay human naman Apan sa diha nga nakita si Pedro nga kining tao nga nagtawag nila mao man ning tao nga nag-ayog masakiton. Nagahimog milagro. Gisugo. So si Pedro dunay power. Dunay nakahatag niya ato ni ilabay. So si Pedro bisan tuod sa pagduha-duha niya nga wa gyud isdang klaro iya kining sa. Bituman kini siya. Makigsuon na di magsugod. Ang milagro dili magsugod kinahanglan nasugdan nato. Og sa diha nga atong sugdan ang Ginoo nay muhumanini. Nay penultihan ingon, do your best and God will do the rest. Niining milagro nga hitabo, mihimo na silang pinakamayo si Pedro. Gihimo nilang part unya ang Ginoo magahimo na nini. Kay gusto sa Ginoo kining buluhaton niya, the union of divine power and human effort equal success. Ang success nga gihatag ni Jesus mao ni gitawag nga kun mahitabo nga dunay kombinasyon. So niini gayon na iyang gingnan. Ilabay. Ug sa pagtan-aw pa ni Pedro wa mangyud bisag ibisig suon. Pero sa diha nga si Pedro misuway gikan siyang paghangad, gikan siyang pagduko ug sa unahan iyang nakita. Dito ka makakita sa unahan kung muhangad ka. Kaya di makakakita kung muduko ka. Ang iyang nakita ni Pedro ang naghumatol nga dagat. Kanang humatol isuon kita nimo kanang nagbukal ang dagat mga maglihok og nakita niyang humatol sa isda. Perti diyang dakong labo sa isda. Ang mga isda ang ilang direksyon na nagan. Gikan sa north, sa east, sa west, sa south na nagan ang ilang direksyon usa ka direksyon paingon sa pampuruto ni Pedro. Og sa diha nga nanagang isda sa kakita ni Pedro nga naluksos kadaghang isda. Gidali-dali ni Pedro pagbira ang iyang pukot kay basig mabitas. Og nakasuod kini mga isda og nakuha nilang daghan kay mga isda. Og nangutana usa ka tong isda, mga isda tong tilapia. Kaya ako nakakaon mo kong tilapia dito sa kilid sa Jordan sa Sea of Galilee. Kaya ating dagkuha ng tilapia. Og dito man suod kini dagkong tilapia. Og sa ilang paghulad niini magigsuonan si Pedro mihapa sa Ginoo mingon Ginoo pasaylo ako. Pahawa kanako kay ako magasasala Ginoo.
Si Pedro sa taas nga panahon, wa gyud siya nakapangayog pasaylo siyang asawa tinga siyang anak. Wa siya ni adto sa church nangay pasaylo. Wa siya kay tabo nga nangay siya pasaylo sa Ginoo kay makasala. Pero niini higayon na si Pedro miila sa pagkamakasala sa diyang iyang nakita o iyang naila nga ang iyang kauban mao si Ginoong Hesus. Og miingon si Ginoong Hesus si Pedro, follow me. Ug matod pag gibiyaan nila ang ilang pukot, gibiyaan ang pambot, gibiyaan ang isda, gibiyaan ang hinubig, gibiyaan ang tanan, ug mi-follow sila ni Ginoong Hesus. Magigsunan kung ang Ginoo naghatag natong ebidensya sa taas nga panahon aron mosalig ug motuot ta sama sa nining kinabuhi ni Pedro. The only thing makasunod ta sa pag-follow ni Hesus mao ra gyud to admit ourselves that we are sinners. Just like Paul, I am a chief sinner. But what? Saved by grace. Praise the Lord for that. So, kung ato'y admit nga kita magkasasala, o niya ang Ginoo andam sa pagpasaylo nato. The only thing matod pa ni atong pagtuan. Peter's reaction is remarkable. Maybe it is parallel to Jacob wrestling with the angels. The same realization of divine presence. Sa diha nga atong mabati ang presensya sa Ginoo magkandisal kita sa atong sala. Pero kanang ang atong sala pagkadugay mahibaw-an, kadugay matugyan. Hangtod masakpan. Apan ini gayon na si Pedro wa nasakit. Apan ang ginasayod siya nga ang nakigauban niyang Ginoo. Nakita niya ang iyang pagkinahanglan sa Ginoo. Giila niya ang sala ug miingon siya, I am a sinner. Depart me. Dili ko takos Ginoo, biya ako. Kini usa kini ka expression sa paghinulsol. Usa kini ka expression sa tao nga mi-admit siya sa kagalingon. Usa kini expression sa usa ka tao nga iyang gi-unload ang iyang kinabuhi. Iyang giila ang iyang pagkawala ug nagkinahanglan siya tabang sa Ginoo. Bisa mingon Ginoo, they forsook all and follow him. Imagine anak. Ug sila nahimong gitawag tinunan. Ang pagsunod ni Ginoo sa magigsunan mao. Kung doon ay mga bahin nga nakahawid nato sa pagalagad, ato nang sa isalibay, atong iwakli, o atong tugutan sa Ginoong Hesus, may mogamit nato. How many of you na nakahimo na sa atong decision paggamit ng Hesus? O you try to, kung imong i-rate ang imong accomplishment sa tibok nimong kinabuhi, 1 up to 10, asa nakakandapita sa imong kinabuhi sa pagsunod sa imong commitment diha sa Ginoo. Nagingon na balaga sulatan nga kung ang inyong pagkamatarong dili galing pareha mo labaw sa mga Diyo, di gyud kamo makasulod. By no means you cannot enter into the kingdom of heaven. Nga ang mga Hudiyo, Parisiyo, nga may saway ni Ginoong Hesus, mga taong behave, mga taong aktibo sa church, mga taong mo andang sa pagtabang sa kalihukan ni simbahan. Apan si Ginoong Hesus miingon, mga tao kung dili ta mo sobra nini, dili ta makasunod. Ang pangutana, unsa ka kakaktibo sa iglesia, unsa ka kamatinumanon, apan usa ka panahon lang, kini mga tuhana, ilang gipalabi ang ilang traditions, kaysa sa katinuod nga espiritu sa pagsimba. So, nini atong pagtuon gitawag with him. Monday, when Jesus called the first disciple on the shores of Galilee, they had already witnessed his power over all. Unya mingon siya, follow with me. Sa ato pas Ginoong Hesus, dili ko siya sa ginusara. Magigsunan, nalipay mi nga, nini mapanahon na sa among pag-travel, paingon sa Capernaum, gikan sa age, may tungod aning River Jordan. Muagi ka sa Tiberias, magiani mo ang Magdala village, nga diin, dito nagbaligya si Maria siyang dungog. Imo makita, magigsunan ang Sea of Galilee. Lapad kayo. Unya, sa likod ni sa luyag itong si Jesus, nag-iayon og unos. Dito makita ni mo sa katong gitawag nila nga, usa kadapit nga, naka-encounter siya devil-possessed nga tao dito sa Gadarene. So, ma-enjoy ka. No? Kay panahon linaw man sa to. Doon na day mga panahon usay nga muunos ng dapita din na. Usa ka dagat ka na, usa ka dili parat nga dagat. O, di man na dagat ang tawag sa to, no?
ang Sea of Galilee. Kay kana siya ang iyang mga isda din mga tilapia o niya taba nga tubig. Ug misuway gyud og panghilamos anang dapita samtang miadto ko sa dagat. Si Pastor Isico, ang atong publishing director din sa Union, mao gyud mikisaw dito. O mituslob kaya gyud isuwayan kunon sa ni ang tubig sa Galilea, no? Alright. Usa kadto kahandumanan. Nga diin nakaadto kami sa gitawag nga I walked where Jesus walked. Praise the Lord for that. So then, what did Jesus want the apostles to do before sending them out in their own? What message is here for all of us? O sa gihimo ni Ginusos, iyang gitawag. He appointed the 12 that they might be with Him. Sa ato pa si Jesus, sawa pa ni gipadala iyang giyon. Come on, dari mo. Mauna ang Biblia ni Jesus din, come. Ang second, go. Ang come, ang tuwin ni Jesus, mao nga, himuon niya kini nga disipulo. Kanang disipulo as a student. Tungod kay 48 times sa Biblia, nagsisigod din nga, Jesus was a teacher. He was the great teacher ever. So, tungod kay teacher man siya, doon magtutudlo man siya, gitawag siya rabbi. Sa ato pa magtutudlo, doon na siya mga estudyante. O iya kinigitudluan. Mga panahon sa learning. Nagwalay siya, o mihimo siya teaching. Iya gitudluan kini. Sa diha nga nakakaton na, kung siya gihimong Jesus, iyang gihimong apostoles. Sa ato pa kining pagkadisipulo, from disciples to apostles. Nga kining pagka-apostles nimo, dili mahimo kang apostoles kung di ka mo undergo pagkadisipulo. Busa kining mga tinunan, mga disipulo, gihimo ni Jesus aron mahimo silang apostoles. Sa diha nga kamao na sila, pinaagi silang practice kanang gitawag bitaw nga manual yun. Diinig gayon na gipada sila. Doon na yung sa ka-question igso na ako nga. Kana di sila si Pedro, unsa di na sila. Ng mga tao manangwa man sila yung mga alamag, sama ni Juan, sama ni Santiago. Pero nga nung nagpili man si Jesus karon, ang gipili karon nato sa iglesia, mga ministro, mga doktor na mahinoon, mga masters. Sa una, sayop man ang sistema ni Jesus nga gitudlo sa una, magkuha raman siya gikan taon sa binakausa grassroots. Ako gingnan siya kasa magkana ng imong gitudlo nga Biblia nga wa nang tudlo si Jesus may tungod aning gipa-eskwela. Sa kana di sila si Pedro. Pwede kay kibaw nga si Pedro doctor of philosophy man to, doctor of ministry. Ngano man? Kay si Pedro nang eskwela. Mao bitaw giingon ni Jesus nga come. Go with me. Oh, stay with me. Kada kita stay with me, ito na ni Ginusos. Actual yun. Actual nga presentation. Actual nga demonstration. Makita nila silang naked eye. Giunsa ni Ginoong Hesus. Pagtudlo nila. Kaya kita gani nga wata tudlo yun. Gidirektsuhan lang ta. Direkta. Kinagpaagi ni Jesus nga leading yun. Oh. O niya ako, human na ito duha katuig. Mamaster naman ta, duha katuig na sab, doktor na sab ta. Pero kining 3.5 years, solid 3.5 years, Jesus with His disciples. Parte yun yung pagkamaso, adlaw gabi, iyang kauban. Siya araw nakakataon. Huwag niini, gayon ako na imi kumpara ka to sila. Mao ka to yung mga best doctors sa ministry, sa theology. Kay mismo ang pinakadako nga doktor sa kalibutan, si Jesus. The master of all teachers, maugyol ilang professor. Imagine, ako ina siya, doktor to Pedro. Siya karon ra ko kahibalo da, nga doktor de ito. Doktor na. Sa diha nga kining mga tahanan na doktor na, itudlo ng Ginusos, mibiya na si Ginusos, o iya nang gipadala. Maunay nga, imo makita nga, niya, Pastor, naabatoy, gitawag na to nga kuan. Kanini ando ni diploma. Ay, napangitaan ng diploma, kaysa ato naman ng panahon ron. So, ng panahon, dili pa kayo na gikinhanglan. Nakita ang Ginos nga makita should be authenticated ang usa ka tawo na nakahuman siya ni ining maong career, pinaagi siyang practice siyang kinabuhi kada adlaw. How many times are modern disciples more eager to raise up and work for Jesus rather than spend time with Him? Ang atong problem karon mo, daghan ng mga tawo nga gusto mo buhat. Mahimong gusto mo apostolis, pero di mag-agig disipulo. Sayop na. Gusto ko magpastor. Kunya sa may imong grado,
grade 2. Adili na pwede. Mo andir gyud kag training. Sa ato pa kinahanglan nga usa. Sa diha nga ikaw mudawat sa Ginoo, magpagamit sa Ginoo. You learn of me. I am weak. I am meek and lowly in heart. Magkat-on ka sa kinabuhi ni Hesus aron mahimo kang missionary. So mao na importante kayo. Nya dili nato mahimo bypass ta, ha? May tungod ni pagto. It is too easy to have a Messiah complex, thinking it is up to us to have saved the world, forgetting that Jesus alone is a Savior. Malimot ta. Nga usay nagtrabaho ta sa Ginoo, apan nalimot ta sa pag-alagad sa pagkinabuhi diha sa Ginoo. Mabantugan kay magwali, pero ilang kinabuhi, relihiyoso kayo, pero dili Diyos nun. Ngano man, kay sa ilang kinabuhi, wa man diha sa Ginoong Hesus. Dili padugay, na humana ang among week of prayer diha sa Adventist Hospital Cebu. Ingon ang inyong ubos nga lagad, mo atong head chaplain, o niya, membro sa atong team sa health education, o niya, usa sa among mga, ang among bisita, usa ka professor sa Mountain View College, si Dr. Garilba, ang bagong retire pagka-presidente sa maong college. O niya, usa sa mabuta nga akong gisulti, may tungo sa atong masulti mao nga. Ang atong preacher, dili man madunggan ni mga preacher kayo. Ang tanang buwali nga fiery kayo. Pero imo makita nga there is power in his sermon. The reason because the message he preached is the message he lived. Sa ato makita nimo usa ka powerful nga sermon ison. Kung ang mensahe nga imong gikinabuhi, giwali mo imong gikinabuhi, just like Jesus Christ. Jesus Christ is our model preacher. Iyang gikinabuhi ang iyang gisulti. So, niini ato pagtuon, unsa may atong himon, ingon dinhi. One of Satan's greatest ploys in the great controversy has been his ability to co-opt those who claim the name of Christ and to use them to defile the name. Hence, people sending them of Jesus wanted these men to be with him in order, no doubt, to learn from him. Kaya kung nakikinig mga tao sa diha makaaging encounter, malibog na ka. Usa di ni. Usa di ni. Di malibog na ka. Daghan karon ang mga batan-on nga naa karon sa atong Plaza Independencia dinhi sa Sugbo. Nga doon na ni sa organisasyon gitawag nga atheism. Gitawag nila nga atheist organization in the Philippines. Nga almost 1,000 na sila ka-membro karon. O kini mga grupo ha. Asa man ni sila? Naminaw ra sila ani mga grupo sa mga tao, nga mga istorya, nga uban di mo tuo, mga agnostic, ang uban mga theist, mag-abot diha. Sila dugay paminaw kini mga tawhana mas mutuo pa man sila sa theist. Mas mutuo pa man sila sa theist kaysa Muslim. Kaysa gitawag nila Greek Orthodox, sa Messianic, kung sa pa ng mga kundi, Yahweh, kaysa mga Seventh-day Adventist, kaysa mga Katoliko, sa Iglesia ni Cristo. Di as maayo pa man mga tao, mga Baptist, mutuo pa man sila. Di ning walay Dios. Kaysa imo ilang paminaw, makita nga, kini di si imong paminaw, madugay. Maupal, wala gid ka. Kung wa kay insakto nga foundation sa Biblia. Mao na kung muanha ka diha, ayaw na. O daghan ang mga batanon karon na biktima nga ngilngig kayo. Murag asa ng eskwela. Tungod lang sa paminaw nila diha. Nadugay na memorize nila ang gisulti sa mga tao. O niya, kamao na sabi sila mo dipinsa, moingon, wa na gyud Dios ang kalibutan. Imagine na, mga atheist. Busa, kung ikaw, wala pa ka naka-experiensya ni Ginoong Hesus, wala pa ka ni-encounter ni Ginoong Hesus, it is hard for you to become an apostle. Mahimo magang apostoles, pero mawagid ka sa tinuod ng pag-apostoles, sa diha mag-agi kag mag-crisis imong kinabuhi. Isakto ba ang mga tao maingon, "Awan ti religious pastor." Tinuod na. Ano man? Kay wa man sila ka-experiensya. Ang pagsulti nimo nga dunay Dios, you should what? Undergo. Naka-undergone ka o gitawag nato conversion experience. Kung wa ka nakaagi conversion experience, lisod kayo nga mulito ka Ginoo, pero how ang kayo mong kasikasing. Nga kung maabot ang crisis, mawagid ka.
mawa ka. Mao ni ang mga trap nga gihimo sa yawa ni katapusan nga mga panahon. Alright, niya ta sa atong pagtuon sa atong gitawag nga Tuesday, mga kaigsuonan. Ang Tuesday ningon Jesus dominion over nature. Si Jesus iya gi-reveal ang iyang pagkatao. Kung kinsa man ko, doon ay nakalain nga response. Og niini mong response miingon si Pedro, Ginoo ko palayo kanako. Niini nakaila si Pedro ni Ginoong Hesus. Huma niining milagro. Karon, kinsa sabding mga tawhana kauban ni Hesus? Hindi sa Matthew 8:23-27, naghisgot kini Jesus sa kahitabo nga Ginoong Hesus. Ha? Gikan na mas kakapoy siya. Gusto tayo mo tabok nga to sa pikas daplin, sa gadarin. Unya, giagian silang unos. Kusog kay unos. Og ang mga tao nangalisang. Og nawad-on og paglaom. Kay bisan pa silang pagkamayong manalagat. Di na mamakita ang daplin asa ni paingon. Unya, kusog ang direksyon. Kusog kayo ang lilo. Unya, ang balod. Musuod na silang pambot. Niya nakita nila nga mga pambot nila di madugay, maguba. Nakakita man ko sa pormaan ng mga pambot di sa unang panahon. O nga muraga, gamay ra sa tingali lang katig ani o nga gibutang. Pero lapad ni siya, muraga pariha ni atong mga buti. O niini higayuna, nakita nila nga daghan nagong tubig na sulod. Apan kini gigamitan kini nila og kanang modaroy sa hangin. Gitawag nila kini og kaba-kaba. No? Murag kaba-kaba. So, si Pedro mila. Karon, sa diha nga wa naman sila mihimo. Gipukaw na sila. Ginuswa ka, bawang hapit na mga matay. Si Jesus mitindog. Usahay kita, dili tayo usahay mo tawag Ginoo kung dili pa maglisod. Sa atong crisis, may duol tas Ginoo ban sa kalisang. Kaya man na, sa panahon sa atong kalisod, apa nakita ni Ginoo nga kining ilang makasing-kasing nawada og pagsalig naa sila sa kabalakan nalimot sila nga ang iyang kauban si Ginoo Hesus nga mao tag-iya niining nature tag-iya niining panahon si Jesus mitindog ug mibangon iyang gikasab-an mingon siya hunong unos ug ang unos mihunong ug kining mga tawhanan sa diha nga pagkakita nila sa maong hitabo kini mga tawhana ilang gisimba ang Ginoo ila nga kini Misaya Dios gyud kini. O giila nila ang ilang pagkamasala. Makagwapo ani sa diha mag-counter ta ni Ginoong Hesus diay. Sa diha atong maila siya mo gamay ang atong pagkatao mo dako ang Ginoo sa atong kinabuhi. Apan kung layo tas Ginoo pagkadako nato ay di ang atong madungga di ta kadungog sa sulti ni Ginoong Hesus. Og matod pa di Jesus kamot. Why are you fearful? Dayon si Jesus. Oh, your little faith. Doon ay pagtuo mga ison apan gamay. Delikado ni gamay. Then he arose and rebuked the winds and the sea. And there was what? A great calm. Unya sa verse 23. So the men marveled. Nagsugod sila question. Who can this be? That ever the winds and the sea obey him. Akong amigo maingon nga may maayo pagani ang hangin kay maminaw pa ni Jesus. Patuo pa. Kitang tao, ingon si Ginoo, 1, 2, 3. At kan patag 3, di pa mutuman. Pero sa diha nga ang hangin, ingon si Ginoo, hunong hangin, kaisa ra gyud. Sa diha nga ingon Ginoo, pahawa sa tanas, kaisa ra gyud sa tanas. Ingon akong amigo, si Satanas mas buutan pa sa tao. Kay paingon si Ginoo, hawa sa tanas, kaisa ra, sibat day sa tanas. Pero ang tao, ang atong mga anak, 1, 2. Paghihapon patuo, gahi yung tag-ulo. Kunya, nagpakita din nga God, nagpakita siya nga He has what? A divine power. He is divine. He has a human nature and divine nature. Ipaila niya nga siya Diyos natos mataw o kini nagkanamanam kining usab sa ilang mga kinabuhi. Apan bisan panining ilang pag-ila nga si Jesus Dios, na pagigihapon ang ilang human elements sa ilang pagkatawhanon. O kini mga tawhana because of their wrong notions. Matupaw sa ning wrong notions. Kaya nagtuo man sila nga, kung mauning Misaya, undabag ta. Watay problema. O ang Misaya muhari ra ba dinhi? Kung siya mo muhari ni ining Israel, kanang mga Romans under na sa atong gahom. Ang pangutana, isa kay mupuli isa kay mupuli ani hari dinhi. Isa kay mahimo natong sitrap
Kisa nato dinhi gobernador. Kisa nato dinhi emperador. Kisa nato congressman. So niini gayon na ang inahan ng palaban. Siya mauna ni panahon na sa atong pag-antos nga pobre ra gyud kay ta, luoy ta. Pero niining panahon musikat na gyud ani. Hilabi na kung akong mga anak nga naa dinha mahimong duha ka dagkong rangko diha sa gingharian sa Ginoo. Nihangyo inahan. Sa mga anak ni si Bidi mingon Ginoo, pwede ba nga ang akong anak kung tuan na ka sa diha maghari na kadang isa diha sa tuon nimo isa sa wala? Sa atong pub ni agud mga gitawag nga right and left hand di Ginoong Hesus. Pertihang pangandoy ambisyosa kay maginikanan. Kita nagpasalamat ang natay maginikanan nga ambisyosa. Pero ang sayop lang tungod kay kini mo tahanan ang ilang pambisyon may tungod sa dungog garbo o nakita kini Ginoong Hesus. Wa sila kasabot kung unsay tinuod unsay tinuod nga trubulhaton sa pagamisaya. Yes, Ginoong Hesus pasabot mi tungod sa servanthood leadership. Na usa kini ka popular nga klase sa liderato gituloy Ginoong Hesus. Nga dili mo lagad mo bitaw nagpili siya dinhi mga taong badlungon kay kining mga taong badlungon kay sa diha nga iya kining alagaran, iya kining tudluan, iya kining pailuban. Kay si Jesus nagserbisyo nini kay sa diha nga mga usab kini mga tana usa ka ngilngig nga instrumento siyang buhat. So mayon din servanthood we lead by serving and serve by leading, not by directing. Doon na maging panultihon sa usa ka amahan nga ang iyang gigamit siyang leadership directing ba. Siya mga lambay, kana istorya sa lambay. Okay lambay. Forward. Siya okay, attention. Take my command. Isog kay amahan. So mga lambay linya sab. All right, prepare. Attention. Pag ingon niya, forward, march. Kung sa kining lambay nga mag-forward, magtakilid ba yan ang lambay? Magdagan. Okay. Go to your post. Back to your post. Ipabalik na sab. As you were. Pagbalik na sab, ingon amahan. Again. Forward, march. Takilid maghapon. Lingo-lingo amahan. Lingo amahan. Sapagkat tayo ay mga lambay lamang. Usahay, kita, sa iyang gipakita nga sayop mong gudi ang iya. Iyang pag-direct. Magdo siya magkaingon ta nga, ano day makasala ta tungod kay mga sakasala mga ta dili mo usab. Apan si Ginoong Hesus nang isot nga, kining inyong kinabuhi pagka makasala, mausab di sa kanunay ninyo encounter ni Ginoong Hesus. Kini mga tinunan sa ilang encounter with Jesus within 3.5 solid years. Doon ay dakong kausaban sa ilang kinabuhi og nahimo silang sa mga bantugan ng mga tao. So si Jesus miingon din nga, kining pagkadako, miingon siya din, they were on their way to Jerusalem where Jesus was about to crucified. He has just explained to them that he was going to be betrayed, condemned to death, mocked, scourged, and crucified, and then rise again in the third day. As soon he was finishing all this, the question of who was greatest came up again. Si Jesus nagsiskot mito siya kamatayon. Ang mga tinunan di ay nagngangalang ba pero wala naminaw. Kaya ilang hunahuna, Bisaya man dugay-dugay naman tam, himuon na bang gingharian, kinsa kay mahimong gobernador, kinsa kay executive secretary. Naay silang hunahuna, wala sila minaw. O ang ilang matod pa, focusing on full concept of earthly kingdom. They miss the large issues at stake. Nga naman, tungod sa ilang mga ambitions. Tungod kay wa sila na minaw. Mayingon din never some missing out on what Jesus was telling them about the eternal one. He was offering them through His own upcoming death. Wa na minaw ang mga tao. Mo ni siya paminaw ang balang espiritu kanon nagsulti nato. Hangtod karo ato kinabuhi wa na usab tungod kay wa man ta na minaw, no? Ang dako si Ginoong Hesus nagtudlo, kinsa di dako. Gitawag niya ang bata, siya kung dunay gusto mong dako kinahanglan magpakasama ka sa mga bata. Kung kinsa katong magpataas, paubos. O katong magpaubos, maghiga pataas. Sa ato pa, ang buhat dahil sa leadership may tungkol sa exaltation, ang Ginoo ang palunan ninyo. Doon ay duha kabahin sa leadership nga akong hinumduman. Nga, unsa di ay kining duha ka classes nga naa diha sa pagkamihimong leader.
gitawag ni nila being and doing. Ang being, naghisgot ni ito mo si mong karakter. Sa usa man karakter, being a leader. Kinahanglan authenticaton ka sa imong karakter. You should be authenticated through your character. How sincere you are. Are you honest? Huh? Are you resilient? Huh? Kung sa man ka. Are you God-fearing? Are you prayerful man? Are you teachable? Kini nga klase ni sa gitawag leadership na si mong being. Unya, kung naan nimo, you are a good follower and a good leader. Maybe you will be what? An excellent or a brilliant leader someday. Apan sa diha nga ikaw, gitawag nga doing, kinahanglan nagsiskot ni itong sa imong work performance. Kinahanglan mo perform ka. Kay dili ra tungod kay maayo imong being mo kay perform. Kinahanglan na kininduha importante. Kay kung gusto ka o promotion, kung sa imong good human, if you want recommendation, good human relationship. If you want promotion, performance. Musa si Ginoong Hesus ng hisgot ni ini, nga kining servant leadership, kinahanglan makita din hason sa, doon na yung makita sa usa ka tinuod nga kinabuhi. Nga usa ka, ang karakter nimo, usa ka karakter nga makita nato ang kinabuhi ni Ginoong. Unya, makita nato nga kining kinabuhi na produce imong kinabuhi og mubunga usab ka og mga kalag tungod sa imong mga paghago. Ayaw pasulti kada may mga tao nga maayo mugod kayo mo sulti. Pero wa may resulta. Ay mga tao nga wa kay sulti, daghang resulta. Usa gi kinahanglan karon dili ta sa sulti magdaog, kun dili sa resulta, no? Mo nagiingon din na atong tan-awon ang ebidensya. Og si Jesus nagapakita og daghang ebidensya nga siya usa ka brilliant leaders, pinaagi sa iyang prinsipyo gitawag mo sa servanthood leadership. Karon ni ata karon mahitungod sa atong pagtuon sa Thursday, divine encounter with the Word. Imagine sa pagkatulo ka adlaw sa kamatay ni Jesus, imo nakita mingon din his followers will still numb with shock. They thought they would crush the Romans, but the Romans had, it seems, crushed him instead. Patay kay si Jesus, wag yung mahimo. Di yung mahimo din. Pusa niya na itong pagtuon ang din. Luke records on that Sunday afternoon, two of Jesus' followers walked 2 to 3 hours journey from Jerusalem back to their home in Emmaus. Imagine, kalayo na. Pusa ang Luke 24:90-35. Ingon, what did these people say that revealed their lack of understanding? And how did Jesus explain to them the truth? But we were hoping that it was He who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, today, it is a third day. Imagine mga tao, wag yung paglaom. Ini mga tao. Apan si Jesus, mingon, you are foolish. Ini atong panahon sa kini kadako nga bantayan na nining usa ka team nato sa great controversy, ang trabaho sa kaaway. O ang trabaho sa kaaway, usa, bisan pa ang mga tao sa Diyos iya palihon. Nangin din ang mga potentials nga gamiton sa Ginoo. Aron nga mga tao sa Ginoo makita siya kalihon. Kini ilang pagduha-duha, kini tanan, garbo, pagkagahig ulo, mao kini mga gamiton nga sayon kayo nga madutlan sa yawa. O ang yawa, dali ra kayo makadetect, pinagi siyang potentials nga mga paagi. Pinagi sa atong mga sensory. Sa atong ilong, sa atong mata, makibaw man tana. O sa atong makita, iya madungog ni Satanas. Kini di ay tohana, mo ni ang kaluyhon. O dinhi makasiguro ta may tungod sa kadaugan. Apan sa kinusos ni ini mo encounter mingon siya, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets spoken. Kataas na ninyong nabawaan may tungod ni ini hitabua. Ang inyong ginuna, wrong notion na gihapon, nga mubalik aron pagluwas. Ni anak ko, ang trabaho sa kabisaya, maong sa pagluwas sa nangawala. Kay kao na wala nga banay sa Israel. Iyang giluwas kini. Kini mga masalay po nilang Pedro, Juan, si Santiago, ug iyang gigamit. Ug matod pa, ni-accomplish si Ginoong Hesus. Sa diha nga si Hesus na human na ang iyang trabaho, bayon siya, mission accomplished. O sa diha,
Niini panahon sayo sa kabuntagon. Ang mga lunda, matod pa ni Ellen White, miabot ang mga angels. O ang mga angels miawit, ha? Ila kinigidayeg. O niya, naguba ang lubnganan. Migawas ginusos, o iyang gisugat kini ang mga lunda. So mana ang mga angels, misimba ni Ginsos, mibalik ang mga lunda sa langit. Si Jesus nagpabilin. O samtang si Jesus nagpabilin sa lubnganan, miabot si Maria, nga nangita ni Jesus. O miingon, asa man, nganong naghilak mga babae. Siya, gikawat si Ginsos, ang among gipakita. Ni siya, wala siya nagkawat, buhi siya. Pag ilan niya si Ginsos, iyan ang tagaskon. Ayaw na ako Maria hikapa, kaya wapa ko kadto sa bahan. Sa diha si Maria, miadto sa syudad, o bidagan. Aron sa pagsugilon siya nakita, si Jesus miingon si Ellen White, o si Jesus mibayaw paingon sa langit. O mi-report siya siyang amahan, o miingon siya, Father, mission accomplished. O niinihigayon na si Jesus iyang na-accomplish ang iyang bulaton. O makita nato ebidensya sa diha nga ang mga tununan siyang pagbiya, migwali, even it will cost their lives. Andam sila pagpakamatay. O ang historya ni ining iyang mga tinunan, iyang gipadala nga nahimo kining apostoles from disciple to apostles. O kining mga apostoles, gipamatay kini sila gawas ni Juan. O mangilngig nga klases kamatayon. Pruiba sa ilang pagtuo nga bisan sa ilang pagkamasalaypon, gipakamatyan sila ni Jesus. Tinuod sila nga nausab nga kining mga tawhanang tamaran, mga taong gahiyag ulo, karon sila napag-o na diha sa matag encounter nila ni Ginoong Hesus, og andam sila sa pagpakamatay tungod kang Ginoong Hesus dito sa cross o bisan pa sa mga bilangguan. Magigsunan. Unsay po nato nga lisan. Ini atong panaggubat, ang atong mga kauban sa gubat, mga taong talawan. Mga taong sa wife, maluyhon. Maadto ka sa iglesia, daghan kay din ang mga maluyhon nga manggugubat. Apan gipili ni sila sa Ginoo kauban nato. Aron iyang gamiton nga mga bag-o sila, nga pinaagi sila inadlaw-adlaw nga encounter ni Ginoo. Inadlaw-adlaw nila pakiguban ng experience ni Ginoo. Mahimo silang usa ka lig-on nga apostle from disciple to apostles. Samas sa gitawag nato disciple of all. Nga mahimo sila sa pakigbatok og nahimo silang madaogon nga sundao niining pakigbatok niining kalibutan. So dinhi sa atong lesson ingon na si Jesus nagapadayag siyang kugalingon, ingon nga Misaya. Ang response imong makita sa mga tinunan. Anam-anam sila pag ila pinagi sa mga ebidensya nga ang ilang gikauban mao di ang Dios nga nagpakatao, nagpakamatay. O mobalik ni ining gidaog ni ang gingharian pinagi sa gugma. Church triumphant, not a church militant. O ini gipakita ni Ginoo naghandom nato nga mogunit kita ni ining mga pagtuo. O nya dili sama sa reaksyon sa mga Parisiyo nga ang pag-anhin ni Ginoo ang ilang pagtuo mao nga si Jesus mo'y hari o prinsipe sa mga daotan sa pagpagawa sa yawa o sa kataong makasala. Apan ang pagtanaw ni Pedro nga si Jesus o sa kataong matarong, siya makasala. O sa kamanluwas o kita giluwas. O si Jesus mo'y Misaya o kita iyang gipakamatyan o nahimo siyang magmadaogon. Dini atong pagtuon ang ako ipinumdum mo ni. Alang nato magisunan ang atong leksyon na the only thing is what? To acknowledging one's own self-fulness. O niya atong ma-adapt ang karakter ni Ginoo. Nagapakita siya natong ample evidences kung kinsa siya sa atong kinabuhi. O kung maabot ang crisis sa atong kinabuhi, magkaingon ta, Ginoo, kaila ko nimo. You are occupying all the tenses of my life. You are what? The God of Abraham, the God of the past, the God of the present, and also the God of the future. You are occupying all the tenses of our lives and God able to administer our needs in times of prosperity and adversity. Hinaot po ang Ginoo magapanlangin sa atong pagpamalandong nga ang atong panagubat o sa gubat nga atong masiguro nga taliwala sa atong pagkamasalaypon ang maggubat na bag-o ta diha tungod kay ang atong kauban o sa ka-leader sa mga gubat nga way pagkapildi o sa ka-leader nga nagmadaugon nga sa 3 times champion gikan sa langit dito sa Eden
dito sa cross, dito sa wilderness, nahimo ni kadaugan o makasiguro siya sa pagingon na kanang iyang kadaugan, ma-maintain kini niya o nagpasalig siya nga kitaw sa makadaog sa atong panagawan. Sama ni Diyos sa pingon. Ang mensahe nga naabot ni Diyos sa gikan kay Asya. See the salvation. Because what? The battle is not ours, but God's. Ang Ginoo magpalangin. Mag-ambot ang mag-igsoon. Ginoo, kipasidunggan ikaw namo, nini nga mong pagtuon. At tagi kami Ginoo sa kaisog. Sa pagbarog, nini nga mong pakigubat, tali sa among kugalingon. Tali sa mga principalities. Pinagis pag-employ sa imong gihatag nga gahom. Nga diin ikaw nagmadaugon batok sa yawa. O kiniamo sang gamiton, nga og makasiguro kami sa kadaugan, batok sa among kaway. Salamat nga ikaw mo nakig-uban namo nining among pakig-away o among masiguro ang kadaugan o ang award nga kinabuhing way katapusan. Dalaygon ka sa way katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen.